Sa makausa pa, may buntag sa tanan? May buntag sa tanan? Hallelujah. Kabalo ko excited kayo mo sa pulong sa Diyos nga padalon sa atong pastor karon nga. Hatag lang ko papadasig. And habang nakakanta sila, Sister Rolyn o iyang mama ba? Gifeel gyud ako, gikumot akong kasing-kasing. Nga naman, kabalo ko nga anak to ni Pastor ni Brother Arman yang sabay. And I believe tanan nagapanghitabo sa atong kinabuhi, dili na to kontrolado. Ang tanan ilalom sa programa sa tumbuhi nga Dios. Dapat di gyud ta mahawa sa programa sa Dios. Nga naman kung musimangge ka sa programa sa Dios, then kamatayon ang tungod sa mo. Kung masig pag-asa maadto imong kaigsunan, kung naay gyud sa binhi, mo balik gyud na sa tama. Because all things works together for good. And diha ta mo dalon karon kana nga verse because in-experience na ko na for 2 weeks hapit na mag 1 month. Daghan mga butang nga nahitabo sa kuha, especially sa akong pamilya. And I believe niya ako ba nga Lord, ngano na paghitabo ni? You cannot question God. Never question God because God is always naa sa imong kinabuhi. Kabalo gyud sa asa ka paingnon. Kabalo gyud sa asa ka padulong. Kabalo ko siya asa ang dalan ka imong agian. Kung imo sandig lang nimo ang plano, ang programa sa imong kinabuhi, kana bang imong ipakita nga wala na gyud ko ako ani Ginoo. Imuha na gyud ni Lord and i-guide jud ka sa tumbuhi nga Dios. I believe that word of God. Ato ablihan karon paborito kaning word ni Brad Dudong, Romans 8:28 to 29 ako masayop. Sabay ko ninyo karon ato ni siyang ato ni siyang i-enjoy ang pulong sa Ginoo. Ang muna ato kinabuhi. The word of God is our life. Without that word of God, we are dead. Wala kita. Sabay ko ninyo. Romans 8:28. Bradong, all things works together for good. Tanawa unsang sumpay. Them that love God. Kung nahigugma ka sa Diyos, all things works together. Kung wala kay gugma sa Diyos, saka pangutana ka, ngano nahitabo man ni Ginoo? Ngano naabot man ko ni panahon na? Ngano ning ani man ko Lord? Pero kung gigugma ni mga Diyos, all things works together for good. Walay butang nga dili maayo nga gihatag ang Diyos sa imong kinabuhi. Pagsulay, balatian, tanan, plano tanan sa Ginoo na. Walay mo shortcut sa papangalagad. Kailangan na ito naagian. Even Christ Himself, niagian ang mga butanga na. Niagi siya ang mga butanga na. Why? To fulfill the plan and redemption of God sa atong kinabuhi. Tanawa, nako tulo ka karakter. Dagang karakter, but tulo ka karakter nga ako ang akong pag-isgutan. Wala ko nasumpay no, sa 29, ko kabalo. Ato sa tang basaw no balik. Love God. To them who are called according to His purpose. Na ikatuyuan. Ngano gitawag ta? For them, He also did predestinated to be conformed to the image of His Son. That He might be the firstborn among many brethren. Gitawag ta o gipili ta sumala sa unahuna sa Dios. Why? Because God first loved us. Because God loved us, all things works together for good. Manang dili jud ka panguntan nga ano man ni. Padayon ta, tulo ka karakter lang kay dali ra matong oras. Tulo ka karakter akong isgutan. First character is Moses. Kay mong tanawon ang kinabuhi ni Moses. Kato nga time naanod siya 2 years old siya anod siya. Wala kabalo asa padulong na. Pero ang Ginoo kabalo asa paadto si Moses. Nato sa Egypt, nato sa pangalaga sa Parao. And then pwede unta ato nga time si Moses mahimo sa og second sa Parao, dako nga katungdanan. Kabalo ang Ginoo nga dito sa iadto, dito sa ipadulong. And I believe Moses wala na question sa tumboy nga Dios. Nakita niya nga nay plano ang Ginoo sa kinabuhi ni Moses. And I believe Moses born in this world, niabot aning kalibutan na, Moses to deliver the people from bondage. Para ipagawas ang Israel sa bihag. Mo nang katuyuan, the very specific nga katuyuan ni Moses, ngano na siya diha. And I believe Moses wala gyud sa nireklamo atong panahon na. He always guided by the Holy Ghost. And ingon pa si Prophet Banham, Moses did not perform any one miracle. But the angel of God went to Moses. It was the pillar of fire by night and the cloud by day. And everything nga nagapanghitabo kay Moses, dili sa iyahang kabuton, kundi pinaagi sa atong buhi nga Dios para masubay niya ang tama nga dalan. And kana ang atong kinabuhi karon, walay ato ani. Dili ni atong sariling pagpaningkamot,
dili ni sa atong mga kaigsunan, but God Himself truly working to our lives. And second nga karakter akong isgutan is Jonah. Familiar kayo mo si Jonah. Si Jonah gusto unta sa Dios nga iadto siya sa Nineveh. But ni Simang Jonah dili siya gusto. Pero plano dito tanan sa atong buhay nga Dios. Kano man, di ba samtang nahulog siya, ato na lang ikuan ang istorya, gikaon siya sa whale, paabot dito because katong Nineveh di ay Tarshish unta to nga ship nga tuan. Tarshish ba? Tarshish naman noon, mura magka na unggoy, sorry. Tarshish. Dito unta siya ato tong ship, ang plano sa Ginoo nga naman, because kabalo ang Dios, na katong lugar to, they're worshiping pagan worship. So tanan plano sa Ginoo, di ba? Dili aksidente ang tanan. Pag-abot sa dito, then nagiluwa sa kuan, then they believe in Jonah. And ako lang basahon ang kuan ni Prophet Branham about sa life ni Jonah. The voice, The Queen of the South, 1958, 0613. Now, many people get wrong conception of Jonah. We're trying to say, he's Jonah. I like to stop just a minute for him. Jonah, he was no bad person. Dili dadautan si Jonah. He was a real man of God. There's nothing forbidden to a real true servant of God. Ang ka-prevalent ng mga panghitabo, miraculous, uy, murag ka na bang aksidente lang, unsa na, wala. It is, kung tinuod ka magtutuo sa atong buhay nga Diyos, ang tanan, nakaplano na sa atong buhay nga Diyos. It all works together for good to them that love God. And Jonah was commissioned to go to Nineveh, but the ship is going to Tarshish. Wasn't he relieved to resistance? It was God provided way. And men who are honest, claro, the men who are honest and sincere in their heart, and you be sincere no matter happens, it's God moving you. Klaro, sincere pa pangalad, tinuod pa pangalagad si question. You cannot question God kung asa kaya tuon. Because all things works together for good that love God. Next is Job. Familiar kayo ta si Job. Grabe giyagian si Job. Kawalad-on, giwala sa yaha. Kasakit na abot niya. Even gitunglo siya sa mga sa iyang igsuon. Gitunglo siya sa iyang asawa. But Job really loved God. A righteous man. Nibarug gid siya sa pulong. Maski pag unsay nahitabo siya. I believe Job is a bride. Because ingon si Job, I know my Redeemer lives. And Job is a bride. And katong time, grabe gid iyang kuan, but Job is a righteous man. Nibarug siya because para sa iya kung naalang si Job karon makaingon siya, all things works together for good that I love God. Giguba ba nato ang Dios? Gihubo ba nato ang Diyos? Kung tanan mga pusalay, tanan nato ginaagian karon, all things works together for good. Hallelujah. And I believe, kung inyong basahon kanang sa Job 42, sa second to the last verse, gisugo ni Jehovah ang tupat niya ka higala, nga iadto kay Job para maghalad, kaya nga naman, na sila nabuhat nga dili maayong nga istorya about kay Job. Ang napod, dili pod, pwede nga dili sila mapasaylo ka Job, dili po dawaton ang ilang birth offering kung dili si Job ang mo-offer ato. Kaya nyo basahon, Job 42, atong basahon ko dali. Job 42, 7 to 9. Sabay ko ninyo. Job 42, 7 to 9. Nawa. 7 to 9. Baba, katula lang sa convert. Serve da. Saka ka ba? Abus gamay po. Up. 7. Baba, saka pa. Ana. And it was so that the Lord had spoken to this word unto Job. And the Lord said to Eliphaz, my wrath is kindled against thee. Ato lang kung ano ang sa Bisaya. Ang akong kasuko masugbian batok kanimo, og ang duruha mo ka higala. Kay kamo wala magsulti sa matarong bahin kanako. Ingon kang Job nga nagsulti sa matarong. Busa karon, pagkuha ka mo og 7 ka na yung baka, nga lalaki og 7 ka karnero, og muadto kang Job nga akong alagad, og mga laa, maghalad ka mo, tungod kaninyo sa usa ka halad nga sinunog,
sa akong alagad nga si Job maoy magampo tungod kaninyo para do sa inyo ha. Kay siya ang akong pagadawaton. Sanglit dili ako magbuhat alang kaninyo sumala sa inyong binuang. Kay kamo wala magsulti sa matarong mahitungod kanako sama kang Job nga matarong nagsulti. Busas ilipas na nga tima ni Tanhon og si Bilbad og si Suhihaton og si Sopar og atimano og naglakaw og naghimo sumala sa sugo ni Jehova og kanila og si Job gidawat ni Jehova. So naghalad si Job gisugo tong upat sa kapaligiran. Ngano gipakita na ko ni sa inyo ha? Because sometimes God nagapangmuhat sa atong matag kinabuhi. Kung imong tan-awon nga ngano man nga ako mga kaila dili man mo mukuan sa kuha no. Ngano di sila mo mutuol o maminaw sa kuha. Because kabalo ang Dios kung kinsa lamang ang iyang pagkadaygan ani minsaya. Kabalo ang Dios kung kinsa ni para ni kakinsa ni minsaya. And all things work together for good that love God. Hallelujah. And I will end akong tapuson ni sa quotation ni Prophet Branham. The reproach for the cause of the word, 1962, 12:23. Ato ni sabayan. Sabay ko ninyo. Kaya muna ako last quotation and I believe makahatag nig encouragement sa ato ang matag kinabuhi, sa ato ang pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios. Napay pinili sa Dios? Napay tinawag sa Diyos? Napay higugma sa Diyos? Na all things works together for good that love God. Amen. Paragraph 81. Reproach for the cause of the Lord. And God set a time and has a purpose for everything. Sispong, atong sabayan og kwan kay para. And God set a time and has a purpose for everything. Reproach for the cause of the Lord, for the cause of the word. Paragraph 81. Ako lang basahon. And God set a time and has a purpose for everything that He does. Hawa. There is nothing happen just accidentally to those who love the Lord and called according for His calling. Wala ay aksidente na gahitabo sa atong matag kinabuhi, sa katong tinawag sa atong buhi nga Dios. And we are predestinated and everything works just right for that because He cannot lie. And He said that was so, that everything has its time, its season, and it has its way. And God is behind every move. And sometimes you think that everything is going wrong. Usahay, sa karnal lang una-una, wala na gid ni, kuha na ni, kanang murag, sa kuhan pa murag, discourage na ka ba? And sometimes you think that everything is going wrong. It's up to you. Naradara sa imuha. Those things are put upon us trials, wondering, is testing to see how we react on that action. Unsa ato ang pag-abot anang panahon na unsa ato ang sa ni action kanang unsa ato ang murag response maabot ang panahon na. And ingon pa si Prophet Branham, maybe slap o maybe ang mabagsak daw ta moabot sa tua. If find out there's no way he does it. He proved he proved your faith. See what you'll do. Ang uban daw uban mudagan. See the Bible say all things works together for good for good to them that love Him. Hallelujah. And nakoy kanta sa kanta nga na inspire ko ba. And I believe nalipay ko nga kanta kay nasa word nga murag inspiring kay siya. Title niya All Things Working as a Plan. Sa third verse niya, sa second verse niya, naingon mo siya, last na ako ni, when troubles comes and things go wrong, and you don't know what to do, remember His word. He said, this thing must happen to you. The Lord tries the righteous, but He brings them safely through. He has a plan
for me and you. Ang Diyos magapanangalin siyang pulong. If you love the Lord, all things work together for good that love God. Amen. Ako ibalik ang tungkol kimaya sa tubig ng Diyos.